Hello guys, so magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, so meron tayo ditong HP laptop. Ayan, binungkal ko na siya. Ayan yung kanyang mga ang dami kasi old type laptop pa to ng HP. And then ito yung pinakang board niya. So yung problema, yung charger, inayos natin. Ayan, inayos natin yung charger. Then, ayan, binaklas na nga natin. So dito, meron siyang supply. Meron siyang supply na 19.2 volts. Papakita ko sa inyo. Yan. So, although nakuha na natin yung problema or main problem niya, pero gusto ko lang i-ano yung history niya. Ito, check muna natin. So, 200. So yan, check natin kung mayroon ba siyang 19.2 volts. Yan, so mayroon siya 19.2 volts. Pero pag nakakonect na siya sa board, nawawala. Nakakaroon ng shortage kasi mayroon siyang shortage. So ibig sabihin, yung 19.2 nagiging 0.6 na lang, 0.5, ganun. Pag connected siya sa board. So ngayon, nakita na kasi natin yung problema. So, yung pinakang problema nito, titingnan nyo lang, from board, ito siya. So, yung board, yung supply niya ay nandito. So, yan nandyan. So, pag kinonect mo yan, binungkal ko na kasi yung IC, So, kapag connected ito dito, pati yung charger niya, nawawalan siya ng 19.2 volts. Yan, inuubo tayo kasi puyat na puyat din trabaho ulit. Pero ngayon meron na siya. Ayan. Tingnan natin kung meron na siya 19.2. Check natin dito. 19.2. Meron na ba? Oops. Yan, 19.2 meron na siya. Kasi yung problema is yung charging IC. So, from here, charging IC. So, from here, ayan. So, dumaan siya dito. Mayroon siya ditong short kanina. Ito. Sorry. So, mayroon siyang short dito which is itong capacitor na to. Umpisa ng short dito. So, yan. Hanggang sa likod. Pero dito, sa first and secondary MOSFET, so wala namang problema. Ito pala yung first and secondary MOSFET. So, wala namang problema sa power IC. So, wala namang problema sa first and secondary MOSFET, then dito sa MOSFET na to. So, walang problema. Ito talaga dito sa part na to, ito yung pinakang short. Then, sa likod naman, so madami siyang short dito. So, nagbungkal nga ako ng capacitor, which is ito. So, binungkal ko yung capacitor na yan, mga short yan, short. So, yun. Then, na-found out ko, kung binungkal ko to short pa din. So, lahat naman yan short. So, tinignan ko tong charging IC na to. Ito kasi yung charging, yung panel nito, yung sa charger, sa battery. So, kung binungkal ko to, ito pala yung short. So, yan. Tingnan natin, ito yung kanyang charging IC. Then, balik tayo sa continuity. Nubo tayo. Ilulukan natin yung ating yun, okay.
So, ito yung ating charging IC. So, ito. Test natin. Ayun, short siya. As in, totally short. Kahit anong anggulo. Ayan. So, dyan natin maninotice na yung problema yung charging IC niya may problema. So, ngayon, balik tayo sa 200 volts. Tingnan natin kung mayroon na ba tong supply na 19 point. Supply. Kung tingnan natin kung mayroon na siyang supply. Ayan, 19.3. Mayroon na siyang supply na 19.3. Ayan. So, 19.3 supply, meron na siya. Ayan, alright. So, ibig sabihin, ito yung pinakang problema niya. So, maghahanap lang tayo nitong kapareho din. Lalagay na natin dyan. Sige, maghahanap muna tayo para mas maikli lang yung video natin. Hanggat maaari, 10 minutes lang natin. Kasi ang hirap kasi kung 1 hour, 2 hours ko tumatapos. So, ganun din yung magiging video. Kaya, hinahanap ko muna yung problema din. Pag nakukuha ko na, sinishare ko na sa inyo. Binibidyoan ko na. Sige, pupost ko muna to din. Maghahanap muna ako ng kaparehong IC. Alright, so continue tayo guys. Ayan, nakakuha na tayo ng charging IC. So, ayan. So, yung number na natin. So, yung pinalitan natin ay P. So, letter P siya, P4407. So, nakakuha tayo ng P4486, P4468. So, pareho naman sila. So, yan, pinalit na natin. So, ito yung old natin na shortage. Yan. And, ito na yung bago. Nilagay na natin. So, tingnan natin kung umilaw na ba siya. Yan. Ayun nga guys, di ba? Ayan na, umilaw na siya. Very good. Ayan na. Ibig sabihin, okay na ang board. Di ba? Ayan, napakaikling oras lang pero sa totoo lang 2 oras ko siya. 2 oras ko siya tig-troubleshoot. So, ito, syempre, sa video natin, 7 minutes, up to 10 minutes lang tayo para medyo mabilis. So, yun na nga, So, unang-una yung titingnan, yung charger, kung functional ba yung charger. Kung okay yung charger, so no problem. Then, kapag nag-short, ibig sabihin, mayroon yan diyang shortage. Shorted. So, meron yan dyan shorted. So, kailangan mo lang hanapin siya. Unang tingnan mo yung first and secondary MOSFET, charging IC, power IC, then yun. Then, mga capacitor. So, yun yung una nating titingnan. So, in this case, ayan. Nagpalit tayo ng charging IC. Then, that's it. So, yan yung pinalitan natin. Then, so yan. Okay na siya. Yan, sure na yan. 100% okay na yan. Kasi, dapat makita mo na mayroon siyang ganyan. Or umiilaw. No? Ayan. So, thank you so much guys. So, sana may natutunan kayo sa video na to. So, yung model pala ng laptop na to. Ayan. So, yung old type pa siya. Old type na laptop pa siya. HP Pavilion DV2500. HP Pavilion DV 2500. Yan yung pinakang niya. So, old type laptop. Mas madaling i-troubleshoot yung mga old type kasi malalaki yung kanyang mga piyesa kumpara sa iba. Medyo minamalat na ako guys. Kaya ayan, nawala na tayo ng boses. Ayan, so update na lang natin. So ito yung pangatlo nating video for this January. So today is Thursday, January 30, 2024. Thank you so much. Peace out guys and good morning.